sir. Yan. So, sa mga nanonood, meron tayong dalawa ditong flag. Pag inangat natin, sir, yung green, ibig sabihin, yes, nag-agree tayo. Or kapag yung red, nagdi-disagree. Unang tanong, sir, walang explanation, tataas lang natin yung ating flag or sasagot tayo ng green flag or red flag. First question, handa na ba ang PNP sa election 2025? Alright, handang-handa na. Nakita nyo yan, guys, ha? Handang-handa na ang ating PNP. Next, may sabat bang tauhan ang PNP para sa seguridad ngayong darating na eleksyon? Green. Talagang handang-handa ng ating PNP. Ito, sir, sorry kasi kanina sabi ko walang explanation. Pero ito, may explanation to after nito, ha? Anong mas mahirap kontrolin ngayong darating na eleksyon? Tao o trapiko? Siyempre, dito sa probinsya, sir. O hindi, sa mga city. Medyo traffic dyan. Pero sa tingin niyo, sir, ano yung mas mahirap kontrolin? Tao o trapiko? Parehas yan mahirap kontrolin. lalo na yung pagka sinabi natin peculiarity. Iba yung Kalamba sa Siniluan, iba yung Santa Cruz doon sa may Mahayhay. So it depends on the geographical. Pero all in all, mahirap kontrolin talaga ang tao kasi yung tao nag-iisip yan eh. Alam nila yan at pwede silang kumontra. Ngayon yung traffic, pwede nating i-guide dyan, susunod dyan. Kasi huliin natin sila pag hindi na sumunod. Makukuha yung kanila lisensya. Tama nga naman si sir. Tama. Pero ito, sir, may next question tayo. Sabi dito, pinakakaraniwang violation every election. Violation. Violation, sir. Nang? Tuwing election. Kahit sino, sir. Tao, kandidato. Vote buying. Vote buying talaga, sir. Vote buying talaga. Sa karanasan mo, sir, bilang pulis, sir, may yung mga naging experience nyo, sir, ilan yung pinakang na-experience nyo na vote buying, na kayo mismo yung naka-tsempo? Ako personally wala pa, pero marami kaming na-imbestigahan na ganyan. At ayun naman, umangat naman sa may korte yung yung mga complaint na yun. Meron nga ako. May mga nilitis kayo, sir? I mean, actually, may mga wala naman siya na-disqualify siya. May nagkaroon disqualification. Kasi nakaupo siya pero eventually na-disqualify din. Kasi napatunayan yung kanyang pamimili ng boto nung halalan. O yan ha, kasi minsan, sir, iniisip ng mga tao, mga kandidato, walang nakukulong dyan, di ba? So, meron po yan. Meron pong nag-disqualify dyan. So, may minipin pa rin ng bata, sir. Ito, sir, next question. Sino ang mas pasaway? Botante o kandidato? Tante? Botante, sir? Bakit, sir? Kasi masyado silang yung suporta nila sa kanilang iniidolong mga kandidato minsan nagresulta ng hindi maganda. Kasi yung kandidato madaling isa lang siya eh. Yung botante yung supporters ayun yung natin, yung medyo tinitignan natin diyan. Kaya kontrolin yung mga kandidato pero yung mga botante mahirap pag mga idol nila, sir. No? Next dito, sir, sa seguridad, masikip o maluwag? Hindi, joke lang, sir. Mahigpit o maluwag, sir? Mamili sa'yo, sir. Mahigpit o maluwag? Mahigpit, syempre. Mahigpit. Gusto na, sir, na mahigpit. Alright. Wala explanation, sir. Mag-explain ka, sir. Siyempre, kailangan natin higpitan yan. Kasi, ayun nga sinasabi namin, tuwaga ito na may nangyaring hindi maganda sa Laguna, unang-unang sampal niyan sa PNP, sa PD, sa kapulisan. So, ayaw natin mangyari yon. At, ayun nga, sinasabi namin, yung mission namin, 3 lang, umalis ng bahay ng ligtas, makaboto ng walang threat, at makauwi ng bahay ng hindi na Ganun lang yun. Yun lang, sir, yung inyong 3 points. Walang punto lang. Gusto namin maging ligtas yung botante natin. Alright. Yes, sir. Meron tayong question dito, sir. Yung biggest red flag tuwing election, parang pet peeve. Yung mga eleksyon, yung parang pinakang sumasakit ang ulo nyo pag nakita nyo sa news yung mga ganong sitwasyon. Ano yung mga sitwasyon na ganon, sir? Parang pet peeve, parang ano ba tawag doon? Parang pinakang ayaw nyong mapakinggan o masakit sa mata kapag eleksyon. Yung sinasabi na kami yung involved dun sa pamimili ng boto, hindi naman po. Sir. Minsan may nagkakaroon ng maling perception yung presensya ng police while conducting security coverage, traffic route activity, mga ganon.
parang ang nangyayari, tinitignan na kami pa yung goons o security ng mga kandidato. Well, in fact, hindi po. Ginagampanan po ng police yung public safety and public order. Ayun po yun, naka-uniforme sila, nagkakandak ng trapiko at nagsisecure ng baka para maiwasan yung kung anong kaguluhan. Baka nagkakaroon lang ng misconception doon sa presensya ng pulis sa mga activity ng mga kandidato. Parang tumulong ka na, sir. Kayo pa yung masama. Parang ganun yung nangyayari. Ganun yung nangyayari pag tumutulong pa tayo. Anyway, sabi dito, sir, isang salita para ilarawan ang pangunahing tungkulin ng PNP ngayong darating na halalan. Kaligtasan. Kaligtasan. Yan naman talaga, sir, yung natin, goal natin. Bakit sa kaligtasan? Kasi kapag kaligtas, tahimik, at mapayapa. Mapayapa lahat, sir. Alright, sabi dito, sir. Last question, bago tayo magtapos, sir. Kung may kulay ang pagiging patas, anong kulay ito? Puti. Puti. Kalinisan, sir. Kapayapaan. Kapayapaan. Alright, so marami pong salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin pong Halalan 360 Episode 1 sa likod ng seguridad. At syempre, kasama po natin ang ating Provincial Director, Police Colonel Ricardo I. Dalmacia. Sir, thank you so much, sir, sa inyong Salamat. pagsama sa amin upang linawin ang mga bagay-bagay patungkol sa eleksyon at kung ano ang ginagawa ng ating kapulisan patungkol sa seguridad sa atin pong halalan ngayong 2025. Alright? So, yun po mga kaibigan. Tapos na po tayo sa ating segment kayon. Huwag po ninyong kakalimutan na i-like and share ang ating video ngayon at huwag niyo pong kakalimutan ang hashtag halalan360. Magandang araw po sa inyo lahat. Ibabati ko po ang ating napakasipag at napakabait na Regional Director, walang iba, siya Police Brigadier General Ho Kenneth T. Lucas. At nagpapasalamat po ako sa kanya sa laging pag-alalay sa amin, paggabay sa amin. At ang ating command group, ang ating regional staffs sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga bagay-bagay, lamang bagay para maging tama yung tinatahak namin dito. Binabati ko rin yung aming mga staff dito sa Laguna PPO at napakasipag nila at nagpapasalamat ako sa kanilang walang pagod na pagsubaybay sa ating mga kapulisan, sa ating mga chief of police. At ang ating mga chief of police din, salamat sa inyong pagtalima sa ating mga kautusan. Gusto ko rin batiin yung aking pamilya, siyempre, na taga-Kalamba. Ang aking wife, si Police Colonel Catherine Dalmacia. Ay, police din siya? Ayun lang po. Police din pala yung asawa ng ating Police din. Colonel. Police din po, sir. Opo. Alright.